Hello, so ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ako po si Madam P. Take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel, just hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want to book a personal reading, nandiyan na lang po sa description box yung paraan kung paano makakapag-book ka ng personal reading sa akin. I mean, yung dapat mo puntahan, which is yung link sa aming Facebook page ay nandyan. Four of Wands, the Ten of Swords. One more card, please. Spirit guides, angel guides, please tell me. The Fool. Okay, Major Arcana. Person nakakonect mo, please tell me, Spirit guides, angel guides. Kunin ko na rin yung card na gagamitin ko sa kanya kasi. Sa kanyang main energy. Nine of Swords. Eight of Wands. Okay, wait lang. And the Five of Wands. Bottom of the deck is the Five of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Wait lang guys, ayos lang ako ng upo. Okay, I'm back. So, sa nakikita natin dito, I feel like, wait lang. Okay, sorry about that. Medyo nagulo yung aking ilaw kanina, kaya inayos ko muna. So, sa nakikita natin dito, person nakakonect mo, I mean sa'yo, some kind of ending ang pwedeng mag-end because you're going to take risk or may new beginning, new journey para sa'yo. Yung iba sa inyo, there's a possibility, lalo na kung hindi na okay yung connection or communication or relationship ninyo nitong person na to, there's a tendency na yung matagalan ninyong problema. I feel like this reading is for couples or magkarelasyon. Kasi nakita tayo ng matinding pagkakagulo dito with the Five of Wands. This is pag-aaway. And with the Eight of Wands, may mga involvement ng family or mga dati na paulit-ulit. Like, you know, when you look at the Eight of Wands, pag itinagilid mo yung number 8, it's like infinity. It's like an infinity symbol. So, ngayon, ang nakukuha natin doon, pag merong infinity symbol, there's something na paulit-ulit. There's pattern na paulit-ulit na parang hindi na siya natapos. And that could be usapin, or that could be kaugalian, or pwede rin namang paulit-ulit na hindi pagkakaunawaan or pagkakaintindihan sa inyo nito person na to. And with the Nine of Swords, I feel like this is a really problematic kind of energy. Five of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, especially kung nagkakaroon na ng problem financially. Kasi naaapektuhan ng usaping pinansyal yung relationship or connection ninyo. Or if ever na one of you is not stable enough, pwedeng naapektuhan ng hindi kasi maayos yung finances niya, kaya kami nag-aaway, ganito ganyan, or yung trabaho niya, or vice versa. Ganun yung energy eh. So, kung nagkakaroon ng problem sa inyo, sa relasyon ninyo, sa pinaka-connection ninyo dahil sa usaping pera, or sa stability ng kung sino man sa inyo, one of you, I feel like ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan or pag-aaway dito sa connection na ito. Na tendency na magkaroon ng separation or ending. Yung iba, sasabihin nila, nag-end na yung sa amin, ganito, ganyan. Ganyan, I can see a new journey for you if this is for you.
Emotions, please tell me about the emotions here. Spirit guides, angel guides. Pagpasensyahan mo na kung nagalaw yung table ko pag nagre-read ha, ay pag nagsha-shuffle. You over the Two of Cups, okay. The Lovers and the Hangman, okay. Person mo, Nine of Wands is here. Page of Cups, okay. And the Wheel of Fortune. Bottom of the deck, meron tayo ditong the Moon and the Four of Coins. Ayan. Sa nakikita natin dito emotionally, lalo na yung mga may relationship nga, no? The Lovers and the Two of Cups. Ina-acknowledge mo pa rin yung relationship or connection ninyo eh. If you are husband and wife or if this is your ex partner, lalo na kung matindi yung naging connection ninyo, nagkaroon ng pagli-live-in, yung iba may anak or etc. Yung iba wala namang anak, but nandun yung ina-acknowledge mo pa rin yung relationship or connection na meron sa inyo. And you're waiting. You're waiting. I don't feel the love dito sa paghihintay mo na to. Honestly, wala akong naramdamang love. It could be naghihintay ka kasi, of course, marami na kayo nabuo, marami na kayo pinagsamahan. So parang sayang. And yung iba, okay, a lot of you is pwede mag-deny dito. Hindi na ako naghihintay, ganito, ganyan. Kasi, etong person na to is ganito, ganyan. I do get that, okay. May nakukuha tayong ganon na hindi na naghihintay. Pero, part of you is still waiting. You're just denying it. I-deny mo lang. Part of you is still waiting. Kung hindi man naghihintay na magkaroon ng pagbabalik dito sa taong to, maybe at least, bumalik siya ng magkaroon siya ng pagbabago or magkaroon ng pagbabalik na medyo mas maging maayos yung pag-uusap nyo, especially kung may children or child na involved, yung kahit sa bata na lang. So parang ganun. Nandun yung expectations or you want something to happen dito sa connection na ito. Person na ito with the Wheel of Fortune, Page of Cups, and the Nine of Wands, nandun yung takot. This person is scared. May takot siya sa'yo, may mga traumatic energy, traumatic feelings, or may mga binanggit ka sa kanya, sinabi ka sa kanya na naging dahilan sa kanya para mag-let go. The Page of Cups, honestly, naging immature itong person na to and nagiging immature pa rin siya. With the Wheel of Fortune, gusto niya kasi mabago buhay niya eh. So, kung nagkakaroon ng pag-alis dito sa person na ito or kung hindi pa nangyari na yung iba no umalis na, for now nandito siya sa stage ng recovery. Imagine kasi meron tayo ditong picture ng parang tao na nasa alam mo yun, nakabenda, nakabenda. Alam mo yon yung pagbali-bali yung buto mo, ilalagay ka sa benda, etc. Ganito yung energy ha. Imagine your person, siya yung nakabenda. And then yung connection ninyo, or nung habang nandyan siya sa relationship or connection ninyo, andyan yung pag-aaway. Nagkabali-bali buto niya, etc. Of course, hindi naman literal. I'm just saying. So, nung umalis siya, nandito siya sa stage na nagpabenda siya, nagkabenda na siya, nagre-recover na siya. Of course, hindi na siya para bumalik dun sa susuntok ulit sa kanya, sa aaway ulit sa kanya, sa situation ulit na mananakit ulit sa kanya. Hindi man physically, of course. It could be emotionally. Kasi pwedeng yung pag-aaway nagkakos sa kanya ng emotional damage. Emotional feeling na ayaw niya. Nagkakos sa kanya na magalit or what, nakakos sa kanya na may mga ayaw siyang gawin na nagagawa niya kasi nga dahil doon sa mga ipinapakita mo rin.
I mean, wala naman ako pinapanigan dito sa side na to, no? Hindi ko naman sinabing tama ka, mali siya, ganun, kanyan. Ang nakikita natin, yung relationship ninyo, pareho kayong may mali. And, nandun yung, if you are expecting, if you're still waiting, tapos ina-expect mong siya yung magbago, minsan kailangan mo rin tignan yung sarili mo sa salamin at tignan mo kung bakit siya naging ganun sa'yo. So, you have to, like, there's something here na kailangan mo rin baguhin sa sarili mo. Okay? Yung iba sasabihin, binigay ko naman lahat, ganito, ganyan, ako pa ba yung ano, ganyan. Hindi kasi sa lahat ng bagay, material yung pinag-uusapan dito. Okay? It could be yung pangunawa. Ay, sasabihin na ng iba, inunawa ko na naman siya, ganito, ganyan, inunawa ko naman siya ilang beses na. But, balikan mo yung past, naging nagger ka ba? Or, are there times na pagkakausapin mo siya, parang nade-degrade or bumababa yung tingin niya sa sarili niya on how you talk to this person? Especially sa, of course, open naman to sa LGBTQIA+, no? Especially if you're dealing with a man, and then you're the woman. 'Di ba? Parang part of this person, na ba aapakan mo yung ego niya. Sabihin na nating tama ka, pero hindi naging nakatulong yung kung paano mo siya in-approach. Hindi nakatulong yung mga pagde-degrade mo dun sa mga desisyon niya sa buhay niya. And hindi nakatulong yung pagpapaunawa mo sa kanya na kung ano yung responsibilidad niya sa buhay sa pinaka-relationship ninyo, bagkus ito pa'y nag-cause na kung bakit ito nagbagsak. Let's say, there's a proper way kung paano i-approach itong taong to. And yung ginawa mo is, hindi yun yung proper way para sa kanya. Okay? Magkakaiba kasi yung tao eh. Kung sa'yo mag-workout yung ganon na pag ikaw ay kinausap, sinabi sa yung mga mali mo, ganito, ganyan, ano yung dapat mong gawin, magiging okay ka kasi, ay, buti naman sinabi mo yan. Kung sa'yo, okay yung ganon, sa kanya maaaring iba. Kasi, magkakaiba naman talaga ugali ng tao. Diba? I mean, katulad na lang sa love, diba? May magkakaiba ang love language ng mga tao. Ganon din yan sa way of approaching someone. Ano yung magandang approach para ma-uplift mo siya or matulungan mo siya, ma-push mo siya sa mas maganda. Okay, ano yung mas magandang approach? Okay? So anyway, again, hindi ko sinasabing ikaw yung mali dito or siya yung mali dito. It's just that tinatry ko as much as possible na i-meet kayo dun sa gitna. Diba? Tingnan mo rin yung sarili mo. Kasi nakita mo na lahat ng mali niya. Lang naman sabihin ko sa'yo, tignan mo yung mga mali ng taong to. Nakita mo na nga eh. Tingnan mo rin kung ano yung mali mo. And then, tignan mo rin kung bakit siya naging ganyan sa'yo. Ano yung naging dahilan? Might be may kinalaman yon sa kung ano yung approach or ugaling pinakita mo sa kanya. Okay? So, in the near future, what do we have here in the near future for you? Eight of Coins, Three of Cups, in the near future. Four of Coins, okay. Nine of Cups is also here, and one more card, the Emperor. The High Priestess is also here.
In the near future, okay, there's a possibility of reconciliation, reconnection, 8 of coins na pwedeng may kinalaman sa involvement ng money or pera sa inyo. The 4 of coins, and the 9 of cups, nakakakita tayo ng, of course, wag kang mag-expect ng reconciliation or reconnection na hindi pa siya okay. Okay? Yung iba sa inyo, isipin mo babalik siya kasi hindi siya okay, and ako na naman yung magdadala or magbibit-bit sa kanya. It's not like that. I feel like mataas na nga yung ego nitong person na to. Possible na bumalik siya sa buhay niya, not sa buhay mo, but babalik siya to reconnect, to communicate pag okay na yung sarili niya financially. Yung kumbaga, with the emperor, pag nagawa niya na yung mga actions na gusto niyang gawin, maybe this person wants to build something muna sa sarili niya, may mapatunayan siya bago siya bumalik sa'yo. And it could be hindi lang ikaw kasi yung pinagpapatunayan niya. It could be pati yung family mo, may mga gusto siyang patunayan sa pamilya mo, etc. So, you know what I mean? So, babalik yung person na to para may patunayan sa'yo or sa pamilya mo. And, honestly, hindi siya balik na sabi mo reconciliation, lalo na yung mga ex-wife, ex-husband na magkakaroon ng pagsasama ulit. It's not like that. Yung iba, pagbabalik na, some of you, ganun yung sitwasyon, may pagbabalik na may kinalaman sa pagsasama ulit. Yung iba naman, may pagbabalik na may kinalaman sa communication lang muna. Kumbaga, makikipag-connect ako, communicate ako sa'yo, sa mga anak natin, kung may anak. Pero pag hindi na ganito yung sitwasyon ko, and pwedeng, kasi nga, bumagsak din yung buhay niya, yung sitwasyon niya, and tinatry niyang i-rebuild yung sarili niya. And kung babalik siya, yun ay para, of course, magkaroon lang ng maayos na connection or communication sa inyo, especially nga kung may anak na kayo. Okay, so thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.